Ikinalungkot ng ilang coffee growers ang mababang produksyon ng kapeng barako sa Lipa City. Isinusulong din ng samahan ang pagpapalakas sa industriya ng kapeng barako sa lungsod. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Nasa daang taon na raw ang backyard farm na ito ng 66 anyos na si Mang Antonio sa Barangay Ludlod, Lipa City. Pangunahing nakatanim dito ang kapeng barako bukod pa sa mga kakao at paminta. Pamana ito sa kanya ng kanyang yumaong ama na siya niyang pinalago at ipinambuhay sa 4 na anak. Ngunit ang taniman tila hindi na gaanong natutukan ng magkaedad na si Mang Antonio. Hindi na rin kasi ito itinuloy ng kanyang mga anak bagamat may isa siyang apo na kanyang sinusubaybayan sa pagpapatuloy nito. Hiling niya na muling mabuhay ang industriya ng kape sa lungsod na siyang ipinagmamalaking produkto ng mga Lipenyo. Pag hindi ka nag-interest, hindi ka magkakaroon. Kaya dapat doon maaga pa, nagtatanim-tanim na, nagsisikap na, para ikaw ay may maitanim, may mapulputin barako. Nakakalungkot daw isipin na ang produktong ipinagmamalaki sa lungsod ay unti-unti nang nakakalimutan at posibleng hindi na maipagpapatuloy ng mga sumusunod na henerasyon. Bihira ng kabataan ngayon ang interesado. Ang punta ay sa mall, ang gusto ay sa lumian, ang gusto ay sa madyungan, ang gusto ay sa basketball, yun. Ang aking panawagan sa mga sa gobyerno sa petsyang ito ay dapat ay magkaroon ng, kung halimbawa may mga taong interesado ay dapat kanilang masuportahan. Sabi naman ng Lipa City LGU, handa silang tumugon sa hiling ng mga coffee growers upang hindi tuluyang mawala ang kultura at kinagis ng produkto. Tayo naman ngayon ay, kung mapapansin nyo, kahit itong ating City Hall compound, unti-unti kong tinataniman ng kape and binubuhay natin yung mga farmers, may existing tayong mga cooperatives. Meron kaming in-order sa kanilang 100,000 seedlings at ipatatanim natin ito sa ating 100,000 na beneficiaries yung tumatanggap ng quarterly allowances and scholars. So, yun ang initial stage. Kailangan muna ng awareness kasi kung 100,000 tao nagtanim ng kape, magkakaroon ng interest. Malaking bagay din daw para sa tindero ng kape na si Densyo na hindi mawala at may pagpatuloy ang pagtatanim ng kapeng barako. Parang wala namang ibang way na pwedeng pagkakakilalan ng ang Lipa kundi kape talaga. Kumbaga kawalan talaga. Ang mahirap kasi ngayon, nagkukulan tayo sa supply ng kape kasi nawawala ng suporta ng gobyerno. Tapos ang iba pa, yung mga talbata, kalimitan yung mga gusto madadaling trabaho. Hindi katulad ng mga, pag nawala yung mga matatanda sa una, kumbaga wala na magtutuloy. Kaya minsan, ang produkto ng ating kape dito sa Lipa, parang kumukonti. Kumbaga kumukonti ang supply. May mga nakalatag na raw na programa ang LGU para hindi raw tuluyang mamatay ang coffee industry sa lungsod gaya ng massive tree planting at coffee bean training. Posible raw na simulan ito sa kada barangay sa susunod na buwan. Ito yung mga big groups, yung mga may malalaking lupa ay ating i-encourage na magtanim ng kape na sagot naman actually ng city government ang seedlings. Wala na silang babayaran. So tingin ko yun yung ang paraan para ma-revive ang kape. Pagbaba namin sa barangay ay may bit-bit na rin kaming speaker na sila magtuturo. Ipapaalam mo na ang history. Importante kasi may history para mas mag-commit ang tao. Then yung tamang method ng pagtuturo ngayon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.